Muli po tayo lingkod at manalangin. O Diyos sa mong dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, pinagpapasalamat po namin ang taos-puso at lahat ng pagpapala, biyaya, kalakasan at buhay na taglay namin hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nagagampanan namin ang mga ganitong gawain upang ang aming iglesia ay patuloy, Panginoon, na umusad sa lugar na ito. Idinadalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa ay pagpalain mo. Nang sa ganun ay magampanan pa namin sa mga susunod na pagkakataon na kagaya nitong pagbabahagi, Panginoon. At nawa ang sarapin ito na aming kapag-ambagan sa umagang ito ay magamit nga muli sa pagpapalago ng iyong pananambahan, magamit, Panginoon, sa pagbuo pa ng mga panibagong mga ngaral. At naway makatulong ito, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mga lokal ng Church of Christ, Panginoon. Pinadalangin ko namin sa pang-araw-araw ay gabayan, ingatan mo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho upang mabuhay, Panginoon, at makasurvive. Pinadalangin din po namin na nawa ay sapat ng kalakasan at buhay matanggap namin sa araw-araw at patuloy po kami tulayo sa anumang samahan, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito ay aming isinasama at pinadalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Meron po kayong tatanungan, si kapatid Nelson po ang meron kayong tatanungan po, baka may mga katanungan sila. Katanungan po sa aking paksa. Paksa? Hindi, sa paksa. Sabi po sa paksa ay, yes, sister. Request ko lang po sana kasi may kabataan tayo na ano po yung difference ng joy and happy or happiness and yung goodness and kindness. Saan kung aspeto at ano Yung ba? example po, kasi baka kung maano sila, ma-confuse sila doon sa happy and joy, ano yung difference nila, tsaka yung kindness and goodness. Sa pananaw lang yan, dun sa topic ko. Bilang bunga. Bilang bunga po, ano yung joy and happiness. Parang mahirap yata po yan na. At hindi ko nakita na kung paano kung bibigyan ng supplemental support, biblically, yung happiness. Okay, ganito po yan sa aking pananaw. Happiness at joy. Okay po. Ang bawat isa kasi sa atin ay may kanya-kanyang sariling satisfaction na tinatawag natin. Ngayon, kung sa kabataan, ito i-apply ko generally, no? Kasi maaaring may mga kabataan tayo na mas may matalino sa atin at mas may malawak na kaalaman. Kung kaya sa kanila, ang paraan ng pagtanggap ng happiness and joyness ay nasa ibang mababaw na kaligayahan. Meron ilan tayong mga kabataan na masaya kung ano yung nangyayari sa kanila. Kahit sabihin na natin na ito'y ginagawa nila, yung mga gawaing makamundo, ay sa kanilang pananaw ay tama, maganda at ginagawa. Pero sa ilang mga mature, na tulad natin na kung saan ay malalim na ako sa pananampalataya, ay may mga nakikita tayo na ginagawa ng kabataan na hindi tanggap ng mga katandaan. Halimbawa yung party going, yung pag-atin-atin ng mga party-party. Sa kabataan, ay bahagi na ng kanilang buhay. Pero sa ating mga mananampalataya, ito ay bahagi na ng gawain sanlibutan na hindi kailangan gawin na kailangan na maranasan lahat. Ibig sabihin. So, kung masaya ang kabataan sa ganung ginagawa, sa aking pananaw, pabayaan, pakita. Dadating ang panahon na yung kabataan na yan, kapag sila ay naging dedicated sa paglilingkod sa Panginoon, ilalayo yan ng Panginoon sa sanlibutan. Kusa at kusang ipakikita ng Diyos, o anak, mali ang ginagawa mo. Ngunit yun ay sa pamagitan ng tulong ng ating mga magulang o nakakatanda.
Ngunit kung ang kabataan ay papabayaan mo sa kasalanan para mag-enjoy sa ganang bagay, may pananagutan ang magulang. Yun, yung tinatawag nating satisfaction, hindi lahat ng kabataan ay nabubuhay sa sanlibutan. Ako, kung sino man sa atin din siguro, maraming kabataan na nabubuhay kung ano lang siya masaya, yung tinatawag nating self-satisfactions. Kasi hindi lahat, lalo na ang mga Kristiyano na simula pa lang ay naaralan na, ay hindi umaakap sa mga makasalibutan gawain. Kung kaya't sa maliit na bagay, ay nasasatisfied na sila. At sa ganoong bagay, makikita mo, ito bang tao na to, Kristiyano na to, ay nagbubunga o hindi. Dahil kahit ikaw ay matagal ka na, bata ka pa at Kristiyano ka, at nakikita na sa iyo po yung tinatawag natin individual differences. Bilang isang bata o isang Kristiyano, kahit bata ka, makikitaan ka na ikaw ay nagbubunga. Paano halimbawa? Kunwari, may mga kabataan tayo dito na linggo-linggo nakikita ko sumasamba po. Dedicated, kahit na ano sila. O, hindi nga sila yung tipo na kung saan ay very vocal, but in their presence and in their dedication to serve God in their own little ways, ay masasabi natin, nagbubunga sila eh. Dahil hanggang pagtanda, dinadala po nila yung ganoong practice. At makikita nila natin sa kanila, sa mismo sa mga anak natin, hindi sila yung typical na mahilig makipag-inuman o sumagot sa magulang. Okay, this is what we call na tinatawag na doon pa lang meron na siyang joy sa kanyang ginagawa, simpleng paraan. Pero kung ikaw naman ay tipo na matagal ka naman nananampalataya, pero hindi makita sa iyo sa paraan ng iyong pamumuhay, yung mga tinatawag na ito, pagtitiis, pag-ibig, kaayusan sa pananalita, ay hindi ka nagbubunga. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay bata o matanda. But na dapat mag-reflect sa ating mga asal sa pamumuhay natin, sa ginagawa natin. Kung tayo ba ay naiintindihan at sinasabuhay yung salita at turo ng Diyos. Doon mo masasabi na kung saan ay regardless kung bata ka, pero meron kang satisfaction, may fulfillment ka sa ginagawa mo, ikaw ay nagbubunga. Basta ang importante po, ikaw ay gumagawa ng mga paraan na maipakita mo yung kahalagahan. Ano yung naging resulta ng iyong pag-upo dyan, pakikinig mo ng salita ng Panginoon. Eh mami, nakaupo ka dyan, tapos mamaya nandun ka sa bingguhan, inuman ng alak. Kahit bata ka, nasa edad kang ganyan lang, o paano mo makita nagbubunga yan? Makikita mo yan, sumusunod sa magulang, mabait sa magulang, mabait sa mga kalaro. Kasi po, naaaralan. Bata pa lang, nakikita na natin, di ba may mga punong nagbubunga na liliit? Meron naman mga punong malaki na hindi nagbubunga. Alin ka po doon? Doon ako sa maliit. Di po, ang tutukoy lang po ng pagbubunga natin na hindi sa tagal, hindi sa haba ng ating nilakad bilang sa pagsamba, kundi kung paano kahit maiksi at bago ka pa lang sa pananampalataya. Pero kung makikita sa buhay natin, na sinasabuhay natin yung mga salita ng Diyos, yung mga tinuturo, whether you are bata, whether you are matanda, regardless po yun, kung ikaw ay kakikitaan ng Diyos. Kulang pa, Sister Days? Yung goodness and kindness. Yung kindness, kapag makikita mo naman yung paraan ng pamumuhay, nasa paraan ng pamumuhay natin yan Wala akong sapat na pera. Hindi ako ganun kayaman. Paano kung may papakita yung aking Minsan nga, sa aminin na natin po, sa charts, hindi tayo lahat nakakapag-abot ng ating contribution. Nahihiya tayo Minsan, ang liit ng inabot natin. But that is not the value that counts or the amount that counts. Yung bukal sa puso mo, silin sa kanilang kasulatan na kung saan ay binigay niya yung kanyang natitirang pera na mas in-appreciate kaysa yung mayaman na nag-donate.